Dito tayo guys. Uy, malakas din pala. Kulay purple yung langit. Grabe, ganda. Yung dagat nagiging kulay purple. Ayun, uy! Yun. Nalubat na yung ilaw ko kasi guys. Medyo madilim dito sa area natin. Sobrang tingin. Merong malapad na lupa, tapos ang daming puno ng nyug. Sobrang patag niya, ang ganda. Tapos yung ilog. Guys, so tingnan nyo. Sobrang linaw. May bumubukal sa ilalim guys. Mukhang bukal. Tara. Uy, may ahas. Ayun, may ahas guys. Umaangat din yung tubig oh. Piling ko nga butas tong ilalim na to. Ang haba ng tuloy na to. First time ko makarating dito. Wow, ang laki pala ng ilog na to. Hey guys, good afternoon, good evening, good morning. Kung ano mang oras nyo ito napapanood, ito na po yung continuation natin mula dito sa Malico, Pangasinan. Dito tayo nag-overnight, dito tayo nag-moto camping sa Tamang Dikalit. Ayan, napakaganda ng view dito. Pwede nyo panoorin yung ating last episode. At mula naman dito sa bundok ng Malico, o dito sa lugar ng Malico, is bababa naman tayo papunta ng dagat. Papunta naman tayo ngayon ng Dingalan, Aurora. Doon po natin ipagpapatuloy yung ating adventure. Magpipishing tayo. Ang pupuntahan natin sa Dingalan, Aurora ay ang Cariños Campsite. Mula dito siguro aabutin tayo ng 3 oras o 3 oras at kalahati. Wala kasing signal dito kaya hindi tayo makapagmapa. Mamaya tayo magmapa sa baba. Ayan, alright. Let's go. Baba lang tayo guys. Medyo umaambo na dito ah. Nasa 3 oras. Dadaan daw tayo ng San Quintin, San Jose, Makabaklay, tapos Siklong. Dito tayo dadaan sa kabila. Ayan. Ito, dito sa may tulay na to. Ang lagi ko nadadaanan itong daan na to. Ito, sa Calabasa. 3 oras guys. Mahaba-haba din biyahe to. Premium po, full tank. Yeah. Yun o. 337. Let's go. Full tank, pangalawang full tank. Dito yan sa ang lugar na ba to? Pangasinan pa rin to eh. Banawi kaliwa, diretso Pantabangan, kaliwa din Isabela. Manila ay kanan. So diretso tayo. Diretso tayo. Agro-industrial. Nako, umuulan na guys. Uulanin tayo. Ito yung Talavera River. Ayan. Mapaw kaya ang tubig dito. Ayan na, umulan na. Naku, kailangan natin isilong yung mga gamit natin. Saka magkapote tayo. Naku, saka tayo pwede huminto. Ang kipot eh. Daming lubak. Ayun na, lumakas na. Ito, waiting shed. Silong tayo dito. Yeah. Guys, sinecure ko lang yung aking cellphone. Nilagyan ko ng plastic. Tapos nagkapote tayo pantaas. Mukhang wala na rin namang ulan eh. Tinakot lang tayo. Pero makulimlim. Ito yung kagandahan guys pag naka-intercom. I-connect mo yung inyong cellphone. So hindi mo na kailangang tingnan lagi. Papasok na po tayo ng bayan ng Rizal sa Nueva Ecija. Lakas ng hangin.
Yung motor ko gumigaywang. Kasi open field. Kaya pala. Ganda ng daan guys, oh, mapuno. Ito. Pag kaliwa natin, baler. Diretso daw tayo. Diretso tayo. Tingnan nyo guys yung puno ng nyug, oh. Kung gaano kalakas yung hangin. Oh. Kahit yung motor ko gumigewang. Open field kasi to, oh. Dito nagmumula yung hangin. Oh. Parang may bagyo na. Tumatagilid yung motor ko. Anong lugar na to? Ito na yung end ng Rizal. Bakit ganun yung hangin guys? Sobrang lakas talaga. Pasalubong na tayo ngayon doon sa hangin. Oh, may bagyo ba? Bakit ganyan? Ang lakas. Wow, grabe talaga. Dito? Bakit dito? Bakit dito? Tama ba to? Kasi pag dinaretso natin yon, papunta ng Baler yun. Punta ng Pantabangan. Medyo nakakapagduda lang pero tama naman. Yan pala yung papunta ng Baler pag dinaretso natin. Tara, dito tayo. Tama naman. Tingnan yung galaw ng mga halaman. Tingnan yung galaw ng mga puno. Ito. Ang lakas. Ang lakas talaga ng hangin. Wow. Tingnan nyo guys, oh. Bakit ang lakas? Tingnan nyo galaw ng puno ng ng saging. Meron, parang may ipo-ipo, no? Ang lakas. Sa Marinduque, tinatawag namin yung Subasco. Yung parang, kala mo may bagyo eh. Okay, so left daw tayo dito. Turn left. Putol-putol pala ang daan dito. Kaya iniwan pa to, hindi pa sinimento. Aray ko. Ayun, no? Wasak-wasak yung semento dito. Ingat kayo dito guys pag dadaan kayo dito. Kasi may wasak na semento, may malupa, may buhangin. Wow. Ang linis nun guys, wait lang. May babalikan lang ako, may nakita ako. Ang linis na paliguan. Eto guys, oh. Welcome to Ilog Hordan. Uy, Ilog Hordan pala to. Ito guys, oh, tabing kalsada lang. Oh, guys, oh, tingnan nyo. Sobrang linaw. Wow. Tingnan natin sa loob. May entrance ba? Walang tao. Dito na dumadaan, dito na lumalabas. Grabe ang linis. Ano to, sulpor? May bumubukal sa ilalim guys. Mukhang bukal. Wow. Grabe ang linis. Kitang-kita mo yung bato. Tapos bumubula dun, oh. Lumalabas yung tubig sa ilalim. Ayun, oh. Hindi kaya sulpor to? Hindi. Kasi walang mga parang lumot sa gilid eh. Ayan, paunawa, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkalat at pag-inom ng alak dito sa loob ng Ilog Hordan.
Unang paglabag, 300. Pangalawa, 500. At pangatlo, 1,000 pesos. Kaya lang, ang daming kalat eh. Ganda guys. Ayan, pag mapapadaan kayo guys dito sa Nueva Ecija, papunta ng Dingalan, Aurora, oh, dadaanan nyo to. Pag mapapadaan kayo dito, ligo kayo guys. Masarap maligo dyan. Next time, balikan natin yan. Ligo tayo dyan. Mababaw lang naman. Tara, diretso na tayo. Ito nga lang, pangit nga lang yung kalsada dito. Aray ko. Ito na naman, meron na naman. Putol-putol yung kalsada. Tapos, ayan, bako-bako. Oops. Uy, may ilog dito. May naliligo sa taas, oh. Malinis yung ilog, oh. Ayan guys, sa kalsada dumadaan yung ilog. Paano kaya pag lumakas? May makakadaan ba dito? Itong tubig na to, galing to doon sa ilog Hordan. Tara. Uy, may ahas. Ayun, oh. May ahas guys. Pero yung ahas na yan, yan yung ahas na tulog. Walang lala yan. Ang haba niya. Nagulat ako. Walang lala. Walang venom. Lala. Lala kasi ang tawag sa Marinduque. Ang pangit ng kalsada dito, guys. Ito yung nagiging sanhi pag kinukurakot lang yung pera ng bayan. Galingan nyo na lang pumili guys ng ng dadaanan. Parang napapadalas yung lubak Mas marami yung lubak kaysa patag. Mas maganda palang dumaan doon sa kabila kahit medyo malayo. Eto na yung guys, pa-exit na tayo. Ayan, dito na tayo. Ayan, normally pag galing tayo sa Manila, dito tayo dumadaan. Nadaanan ko rin to sa wakas. Malinis kaya ang tubig ngayon? Malinis oh. Parang hindi nag-uulan dito. Ito na guys yung signage ng Gabaldon. Maligayang pagdating. Paboritong hintuan ng mga rider. Ang dami nakasulat na Gabaldon. Gabaldon. Aba, may fountain na guys. Tapos nitong agila. Wow, may pa-fountain. Sosyal. Tapos, syempre itong magandang kalsada. Tapos yung bundok. Diba? At saka may ilaw na rin, oh. Ito nasa kanan natin guys, bundok, ang ganda. Ito na ata yung Barangay Calabasa. Barangay Calabasa. Tapos pag gusto mong puntahan yan, dito ka dadaan, oh. Hinto tayo. Tara, silipin natin dito. Ayan, oh. Diba? Woohoo! Ayan, ang dami mga nagka-camping dito pala. Ayan, may mga 4x4. Ayan. Grabe. Next time, dito naman tayo. Doon muna tayo ngayon sa dagat.
Bundok, 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 bundok everywhere. Ito na guys, yung signage ng Dingalan. I love Dingalan. Picture lang tayo saglit. Sige daw po. Thank you po. Thank you po. Kayo naman po. Tara, hindi na tayo magtatagal dito. Okay, nandito na tayo sa sentro. Siguro kailangan ko ng butane. Ano bang kailangan natin? Ano kayang bibilhin nating ulam? Isda na lang. 600 meters, turn right. May bus pala dito. Pumapasok pala yung bus dito. Baka hanggang dito lang. Sa palengke na tayo bibili ng ulam. Yung madadaanan natin dito, yung tindahan ng mga isda, mga seafoods. Marami dito eh. Yun na lang yung ulam natin. Tapos bukas ng umaga, meron naman tayo eh. Yung saging, tapos yung itlog, tapos ano pa ba? Yung maghuli tayo ng isda. Pag minahuli tayo, yun yung ulam natin. Dito tayo bibili. Dito, may isda dito. 150 meters. Kaya bigyan mo nga ako isang maliit na ganito. Pang isang tao lang. Laki naman. Wala bang maliit-liit? Ang pinakamaliit mo. Yan yan? Sige. Pang ihaw kuya. 84? Mura lang no? Sige kuya. Pang ihaw yan no? Kaya pwede bang isang peraso lang dito? Ito. Yan. Mura lang pala dito mga isda. Laki oh. 126. Sige. 126. Kuya, salamat. Okay, may ulam na tayo. Isda at saka pusit. Ihawin natin. Saan natin ito isasabit? Ito, dito. Sa loob. Lagyan natin sa loob. Kaya tayo naglagay nito eh. Lagyan ng isda. Di ba? Mabaho nga lang. Huwag na. Dito na lang sa labas. Yan. Huwag kang malalaglag dyan. Okay, huwag kang malalaglag dyan ha. So nasa 14 minutes mararating na natin yung campsite. Doon na lang tayo bili ng uling. Sana makapag-ihaw tayo kahit medyo parang malakas yung hangin. Sana hindi malaglag yung isda ko. Pag nilagay ko kasi dun sa bag, mangangamoy. Safe yan. Makakarating yan doon. Ito na ata yung view deck dito. Ayun, ito nga. Butas na ba to? Aba, may ganito na pala dito. Ay, wow, ganda. Ito, may mga view deck pa dito. Ang dami na nagbago dito ah. Kailan ba yung last punta ko dito? Last year pa ata ako pumunta dito eh. Tingnan natin kung rough road pa rin dito o sementado na.
Nag-landslide dito. Laki ng landslide na to. Uy. Guys, may babalikan lang ako. Tingnan nyo to. Ayan, oh. Oh, di ba? Parang falls. Continue for 1.5 Ang haba, oh. Kaya lang diretso siya dito. So, hindi ka pwede maligo. Taas. Tara. Ito naman guys, landslide. Ang laking landslide na to, oh. Grabe. Kailan kaya itong landslide na to? Parang anytime pwede pang bumagsak itong mga nasa taas. Natabunan lahat. Yung kalsada. Ayan, oh. Tumabo na doon sa kalsada. Ito tayo. Bale, yung lupa tumabo na dito sa sementadong daan. Tapos nagkaroon lang ng extension dito para daanan ng mga sasakyan. Ba't kaya hindi na lang linisin to tapos ibaba na ganun? Kailan kaya to? Bago lang kaya to? Tara na, baka may malaglag pa. Ito. Okay. Ganun pa rin. Sementado na. Sementado. Ito pa, oh. Nag-landslide din dito. Ito pa yung mga beach camp dito, guys. Sunod-sunod dyan. I love Matawe. Pagliko, guys. Ito yung sasalubong sa inyo. Sa mga hindi pa nakakarating dito sa park na to, napakaganda po, oh. Solid, doon tayo pupunta. Doon. Yung kanto na yun. Lapit na tayo. Tara. Malakas pa rin yung hangin dito. Ayan, pasok lang kayo dito. Ayan, oh. Carreños, Yacus, Armec. Pagpasok nyo may mabibiling mga uling, tubig, panggatong. So pag kailangan natin, balik na lang tayo doon. Ito po yung dadaanan nyo papasok. Dire-diretsahin nyo lang to, guys. Pinakang dulo. Medyo maputik nga lang. Ayan, oh. Yan, ito. Yan, dito guys, Carreños Beach Resort and Campsite, Dingalan, Aurora. Good afternoon po. Hello po. Yeah. Sige po, fill up daw muna tayo, guys. Bali, ang babayaran natin is 250. Yung tent natin is good for 2 packs daw. So yung bayad sa tent is depende kung gaano kalaki. So kung small, 150. Kung medium, 300. Large, hanggang 8 packs, 500. Extra large, 12 packs, 800 pesos. Tapos 100 pesos ang entrance. So may extra, guys, pag halimbawa may tent kayo. Tapos may hammock kayong dala. Sa sarili mo, sir, 25 lang. Pero pag sa amin naman, sir, pag may sariling dalang hammock, 25 pesos lang. Parang kamukha nyo po si Neil. Kapatid nyo po? hindi po. Parang kamukha nyo. Kung sir, laban ka sa ulan yung tent mo. Kaya nga sabi ko kay sir, Paano pong laban? naulan po dito pag gabi, tapos malakas ang hangin. Yung laban ba? Hindi Sobrang lakas po ba? Ay, hindi po natin masabi. Yung isang gabi, napakalakas ang ulan. Ayun, guys, may problema tayo. Tinatanong ni ate kung laban daw yung tent natin. Laban naman yung tent natin, sumasalo ng tubig. Nababasa tayo sa loob. Hindi, joke lang. Yung trapal ko po kasi, may dala ko, kaya lang, nasira nung nagbaliko ako kagabi. Ang lakas ng hangin. Opo. Ano pong pangalan nyo na eh? John. Si Ate Jonah. Parang pamilyar yung mukha nyo eh. Parang nga rin kayo nga rin po eh. Ayun. Sabi ni Ate Jonah, pag gabi daw, malakas ang hangin, tsaka umuulan. So yung ganito na paulan po kaya to? Hindi po natin. Kanina po kasi
kasi umuulan eh. Wala Ah. naman po. Parang normal na yung hangin na yun. Malakas. Mm-mm. Iwas na lang po ninyo sa ano ha, sa may mga bunga o may Sa bunga. malalaglag na ano. Hindi, sakto. Para may buko ako. Wala. Sayang kung kahapon ka, di may buko ka. Binitas ko kasi lahat ng mga ano niyan, buko. Tinanggal lahat yung mga malalaglag. Yan. Guys, pasyal ko muna ulit kayo dito. Magkano po itong room nyo? 1.5 po yan. Ito yung 1.5 nila. Aircon to, no? Hindi ba? Pound Joke lang. yan. Ayan, so ito yung 1.5 guys. Good for ilan po ito? 2 packs po. 2 packs. Opo. Yan. Pang couple, tapos naka-electric pan. At may kuryente. Ayun, may kuryente. Ano pa yan? Pero pag naka-tent ka, wala kang kuryente. Opo, magkakailaw naman yan naman sir. I mean, wala kang saksakan. Meron po dun sa akin. Sa akin nga lang po. Saan po pwede Yan makisaksak? po sa tindahan. Sa tindahan. Pag po yung open cottage, magkano po? Ganun din po, ano, 1.5 pang 6 person naman po. 1.5 naman yung open cottage. Ayun po yun. Ito yun. Yun. Pero yung anin na entrance dyan. So, good for 6 to. Overnight na rin po yun. Opo, 1.5. Pag day tour, 1K. Dito tayo guys. Mukhang mapapalaban na naman yung ating tolda. Sana okay pa tong trapal ni Kuya Mau. Lakas ng hangin dito eh. Pwede pa pala eh. Mas mahina-hina naman yung hangin dito kumpara doon sa Maliko. Maliko, grabe. Bumubugso at saka sumisipol doon. Uy, malakas din pala. Wala. Wait lang. Sika lang. Gusto makawala yung tent ko. Tarp pala, tarp. Mukhang maulit ang nangyari kahapon ha. Siguro wag na tayo mag-tarp. Lakas eh. Ginagawa ko guys, pasa ko muna. Saka natin buuin. Kasi malakas hangin dito eh. Yung hangin dito tuloy-tuloy. Hindi yung pabugso-bugso. Oops. Kaya ng ating tent. Malakas din pala eh, no? Malakas din pala talaga yung hangin. Pag kasi nag-open cottage tayo, 1.5. Saka yung room, 1.5 din. Ito, 200 lang. Oh. Katipid ka pa. Diba? Ang gagawin natin, dito na lang paharap yung ating tent, yung pinto. Para pag nagluto tayo, medyo may cover tayo. Okay din naman yung view dito eh. Yan yung view natin. Okay naman eh. Nakatayo naman yung tent natin. Yung trapal lang ang medyo alangan ako kasi pumapagpag. Sasaluhin na naman niya itong malakas na hangin dito. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng iba. Kung paano nila tinatayo yung kanilang mga trapal. Ayan. So, lagyan ko na lang siguro muna ito ng cover para pag biglang bumuhos yung ulan, eh, safe na tayo. May mga pampasak naman po ako. Ganyan din po nangyari sa akin kahapon. Don't worry, Nay. Sanay na kahit ilipad. Opo, ako na po. Ako na, Nay. So guys, ang ginagawa natin, inuuna ko muna lahat ng harness dito. Kasi yung hangin pa ganito. Kasi mamaya, madali naman dun. Wala namang puwersa eh. Lahat ng puwersa nandito eh. Kaya dapat mas safe dito sa part na to.
Yun, oh. Ito, hollow blocks, oh. So, ito na yung setup natin. Ang daming harness. Dinagdagan ko ang harness dito. Ayan, tinali ko dito sa kalan. Tapos yung sa hollow blocks. Ganyan siya. Kung hindi nabibigay yan. Yung tolda, hindi na natin ilalagay. Laban na yan. Hindi naman mababasa ang loob niyan. Kasi hindi naman dikit yan dun sa, sa inner niya. Yan, ganyan siya. Tapos pwede tayo magkubli dito para makapagluto tayo. Pero feeling ko dito na tayo magluluto. Yan. Tuloy-tuloy yung hangin dito. Pag talagang sobrang lakas at nabasa tayo, pwede naman tayo makisilong doon sa kanilang open kubo. Time check, it's 5 PM. Set up na tayo ng pagluto. Ganda ng view ko, oh. Wag lang tayo abutan ng ulan sa ating pagluluto. Kasi wala tayong tolda. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa ng diskarte na kahit malakas yung hangin is meron silang tolda tapos hindi bumibigay. Yun ang hindi ko magawa. Siguro research muna tayo. Tsaka comment kayo guys kung paano ba yung diskarte nun. Ayan. Ubuin ko muna itong lamesa natin. Kuha na tayo ng tubig tapos makikicharge ako dito kay ate. Ang advantage ng kubo at saka yung A-house is meron kang saksakan tsaka may kuryente. Sa atin kasi ubos na yung ating mga power bank, so makikicharge tayo. And meron din pala ditong wifi kung sakali mabagal yung data niyo. Nay, pwede ba akong makicharge? Yes po. 20 pesos lang po. 20 pesos? Yes po. Sige. Sa uling. Ihaw ako isda eh. Guys, ito naman yung kanilang CR. Ito, ano to? Ayun. Ayan. So, ito yung may bowl. Wala nakalagay kung panlalaki, pambabae. Siguro kahit saan. Ito naman, ganun din, toilet din. Na may... Saan ba yung ilaw? Hindi ko alam nasa yung ilaw eh. Walang ilaw. Siguro pag umaga lang to. Ito naman is... shower room. Ayan, shower room. Shower room, tapos shower room din. So yung shower room nila is 5. And then yung CR na may bowl is 2. Dito ba? Tingnan nga natin dito kung mayroong lababo. Ito pala. Ito pa pala. May 2 pa pala dito. Yan. Tapos lababo. Ito pala yung lababo, guys. So dito pala tayo pwede mag-ihaw. Para hindi na doon tayo bakbakan ng hangin. Pwede kayo dito magluto, mag-ihaw. So, igib muna tayo ng tubig. Ito, panghugas ko lang naman to. Ito guys, mga kubo dito, mas malapit siya sa CR at saka dito sa lababo. Ayun na, mas maganda pala ngayong mag-drone kaysa kanina. Kasi gumanda yung kulay ng langit. Ang ganda. Tingnan nyo kung gaano kaganda to. Ayun o. Ganda. Kulay purple. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season, with sadness fall apart. Wow, grabe. Tell me not to worry, tell me to be strong, be my true. Kulay purple yung langit. Grabe, ganda. Ito yung dagat, nagiging kulay purple.
Halo. sketch. Fire in the heart. Hindi na tayo makapagluto nito. We'll be changing all that's wrong. Grabe. Baby, hold on. Solid. Bring it on. We'll be running the show. Bring it on. Take it on as we go. Bring it on. Let's go. Bring it on. Let's roll the dice. Bring it on tonight. Let me take you higher, reaching for the sky, sitting by the fire. Here we are at last. We'll be cutting edge, make a brand new sketch. Fire in the heart, flipping hearts around. We'll be changing all that's wrong. Baby, hold on, bring it on. We'll be running the show. Bring it on. Tingnan nyo kung gaano kaliwanag dito. Napakaraming ilaw. So kahit hindi natin i-charge yung mga ilaw natin, walang problema kasi napapalibutan siya ng ilaw. Ito pala yung disadvantage pag nagmo-moto camping tayo, hindi ako makapagpalipad ng drone kung kailan ko gusto. Medyo limited yung time kasi kailangan ko magluto. Unlike pag nagta-transient tayo, marami tayong time para makapagpalipad. Hindi na tayo magse-set up. Tapos yung luto is bumibili na lang tayo, di ba? Pero para maiba naman at saka mas adventure, di ba? Tara, luto na tayo tapos mag-iihaw na tayo. Unahin ko muna yung sinaing, tapos habang nagsasaing tayo, mag-ihaw na tayo. Let's go! Tubig. Tapos yung aking mini lamesa. Sana may butane pa ako. Parang kanina, konti na lang butane ko eh. Pero ihaw pala yung lulutuin natin eh. Ihaw na pusit, ihaw na isda. May nagkakaraoke lang sa kapitbahay natin. Sa kabilang resort, hindi dito sa kanila. Mga bata eh. Ingay. Guys, dito tayo mag-ihaw sa likod ng puno ng nyog para mas safe. Yan. Diyan. Pa. Try natin to, ang ating lighter na electric. Yun oh, okay pala. Oh. Yun. Okay. Yan, okay. Kahit hindi na ako magpaypay oh. May baga agad. Sinaing natin, kamusta na? Kamusta ka na dyan? Hindi kumukulo. Bakit? Parang wala na ata yung butane ko ah. Yan. Wala, mesa pang cover na lang natin to. Oh. Toyo. Ketchup. Yun oh. Pero ang lakas ng apoy. Itong pusit, alam ko ganun lang din to eh. Basta ilagay lang eh. Oh, yan na. Yun oh. Wala na tayong butane. Naubos yung butane natin. Butane, meron po? Makuha muna ako, Nay. Sana hindi kainin na aso yung iniihaw ko.
Palista na lang ako na yun, oh. Opo, sir. Baka kainin aso yung inaihaw ko. Ito kasi yung akin, oh. Wala na, nakailang luto lang din. Lobat na. Wala na pala eh. Ubos na. Nalubat na yung ilaw ko kasi guys. Medyo madilim na dito sa area natin. Yung ilaw ko dito sa camera, nalubat na. Yan o. Ay, hilaw pa. Hilaw pa, hilaw pa. Wala nang uling. Lagyan ulit natin yung uling. Muntik na malaglag. Kan nagda-dive dyan. Ito na yung ating isda, luto na. Tapos ito yung ating pusit. Yun, oh. Let's eat, let's eat. Dito tayo kakain sa may ilaw. Ayan, para mas maliwanag. Ketchup na lang muna yung sausawan natin. Wala tayong toyo at saka kalamansi. Tara, kain tayo. Lord, salamat po sa pagkain to. Naway magpalakas sa aming katawan. Basbasan mo po ito. Salamat po, Panginoon, sa blessing. Sa araw na ito, nakarating ako ng ligtas. At walang anuman sakuna. Salamat po. Kakain na po ako. Thank you, Lord. Sarap pa. Medyo matigas yung kanin ko, ah. Yung pusit kaya. Ang lasa nito. Sobrang itim. Sarap. Sarap. Yung isda, fresh. Parang nalasa sa amin pa nga yung dagat, eh. So, tinarahan ko yung mga aso. Tatanggalan ko lang ng tinik. Grabe, busog. Okay, doggy. Come on. Ayan. Bakit ikaw lang? Fresh. Sarap. Hey guys, so pinayagan tayo ni Kuya dito mag-charge sa kanilang kubo. Binuhay na rin niya yung ilaw at saka yung kuryente. Para daw pag umulan, kasi halos pag umaga daw o madaling araw, umuulan dito. Kasi ngayon is panahon ng amihan. Check natin. Ito guys yung kubo na good for 6. Tapos 1.5 din to. Meron siyang higaan pala dito. Parang okay ako dito at tapos hammock na lang, no? Mas presko pa kasi mainit pala doon sa tent. Kasi naka-cover siya. Dito siya nakaharap sa dito. Tapos yung hangin nasa gilid. So mainit. Dito presko. Siguro add na lang siguro ako ng 1.5. Ganun. Try ko muna yung kanilang saksakan. Para mapag-drone tayo bukas. Hindi kasi nag-charge doon. Siguro ito kasing pansaksa ko na to may problema to eh. Lalaglag siya. Dapat mahigpit. Po. May utos yung aming pinsan. Na? Yung pinilat mo daw, ibabalik daw. Ay hindi. Hindi. Ay, mauwi na ako. Sige. Hindi. Tapos ngayon, kasi daw baka maulan para medyo safe na rin ang gamit mo. Ngayon na lang, doon na lang namin sa fill up to. Mag-room ka na lang ng gitna. Ay hindi. Ay dito na lang kuya. Masugod ka na rin, ha? Oo. Yung ulan. Hindi. May ulan kasi. Pag ganun lang na maulan eh. Hindi, may hammock ako. Gaganon ko. Mas presko dito. Sige sir, itatawag na lang namin yun. Oo. Hindi na kuya. Okay na ako dito. Okay na dyan. Mas masaya yung may adventure. Apo, salamat po. Salamat kuya. Pasabi po. Ayun. Huwag kang gagalaw. Medyo luwag na pala yung pansaksak ko. Bale, sinusuli ni kuya yung bayad ko, yung entrance ko. Tapos lipat daw ako dun sa room na ano, yung A-house. Kasi yung may-ari nito is batchmate ko nung college. Yan. At sabi ko, huwag mo na pong ibalik. At pag binalik niya, uuwi na ako. Sabi ko,
Tapos, mas gusto ko guys dito sa Kubo, mas presko. Kesa doon sa tent natin, medyo mainit. At sabi nila, talagang pag madaling araw doon nag-uulan. So, ang gagawin ko, lipat tayo dito. Liligpit ko na rin yung aking tent para dito na talaga tayo pumuesto. At mag-charge kasi tayo ng mga gamit natin. Gamit ng aking mic, gamit ng aking action cam. Lobat na kasi lahat. Isang battery na lang iiwan kasi magsasara yung tindahan. Ayun. So, shoutout kay Philip. Maraming salamat. Pero syempre, magbabayad pa rin tayo. Alam ko kasi kung gaano kahirap magpatakbo ng negosyo. Kaya magbabayad pa rin tayo. Hindi naman tayo buraot eh. Operation Backlash. Mag-aalas 10 ng gabi. Kaya na, kumukulog, tapos kumikidlat na. Pero wala pa namang ulan. And nandito na tayo sa Kubo. Ayan, nakahamok tayo. Lumipat na tayo dito para hindi na tayo mabulabog mamaya. Kasi sabi talaga nila kuya, umuulan dito pag madaling araw at saka malakas yung hangin. Guys, ayan na. Umulan na. Ang lakas ng hangin, grabe. Ito na lang naniwala tayo. Good morning guys! Time check, it's 7 AM at susubukan na nating mamingwit. Dito tayo na uwi sa Kubo. Ayan yung gamit natin. And ang habol ko kasi is yung charger. Ayan, nagcha-charge tayo. At yung kanilang tindahan, nagsasarado po ng 9 PM. Kaya kailangan kong lumipat dito sa Kubo. Good morning po. Subukan na natin yung ating pamingwit guys. Which is ito yung pinunta natin dito. Tingnan niyo yung dagat dito. Kahapon hanggang dito yung dagat. Ngayon, umurong na siya. Tapos, nagpalipad ako ng drone dito para siyang merong gateway papunta rito. Yung part na yun malalim. Pero ito mababaw na. And then, yung bato kahapon na yun lang yung nakalabas. Ngayon, pati ito, pwede kang maglakad dyan. Oh. Marami ng batong nakalabas dito. Doon tayo mamimingwit. Kasi mas malalim na parte yun. At yung gamit pa rin natin itong artificial na isda. Sana may mahuli to kasi baka pagdating sa ganito, dapat maliliit na pain. Hindi pa kasi dumarating yung pain nating maliliit eh. Kagabi, meron din mga nag-iilaw dito. Hindi ko alam kung ano yung kinukuha nila. Marami silang mga naka-flashlight. Tapos naglalakad dito sa gitna ng dagat. Ang laki ng low tide dito. Ang dami nito oh. Ano to? May laman? Ah, mayroon. Buyoko. Ito ata ang pinapain eh. Pupukpukin mo lang. Try muna natin itong dala natin. Itong artificial na isda. Malay mo, may malalaking isda dito. Matatalas guys yung bato. Kaya magsuot kayo dito ng tsinelas. Dapat Crocs. Yung akin, yung sipit eh. Yung sipit kasi pag nadulas ka, may tendency yung gilid ng paa mo, ayan oh, sumabit. Ang talas. Talas pala to. May ano dito, may butas oh. Medyo alam ko na kung paano gamitin. So tama nga yung ginagawa natin na kailangan hawakan talaga yung ano, nylon. Kasi ganyan siya. Hawak mo lang talaga dapat. Yan o. Ay! Ang lapit.
Sa unang hagis, ang lapit. Medyo nangangapa pa rin ako. Paano gamitin? Hala, bakit ganun? Dadala ng hangin. Sabi nila, bilisan ko daw ng hatak. So guys, ba't ang lapit pag hinagis ko? Parang nadadala ata ng hangin. Tama naman. Oo nga, nadadala nga ng hangin. Nge, sana? Saan napunta? Sana? Bakit papunta dun? Taas ang hangin. Hop. Wait. Lumalakas yung alon. Sana? Nakahuli silang basura. Mahuli kaya tayo na to? Meron. May nahuli tayo guys. Tali. Pa. Lumilipad sa hangin. Nadadala ng hangin. Ay, aroy! Ano ba yan? Dumulas? Natanggal. Kaya pala. Ito. Okay. Ikitan lang pala yun. Lumuwag, kaya pala. Yan na. May nahuli ka na? Meron? Anong pain mo? Umang? Yan yung huli mo? Kuya, may sima ka? May ano sima? Taga? Nang? Yung hook? Ito, ganito, may kasama na siya eh. Di ko alam kung may mahuhuli to eh. Meron po yan artificial. Malalaki ang mahuhuli ng kuya. Malalaking mahuhuli nito. Parang di pang ganyan yan. Mahangin. Dapat. Ganito, magtaga ka sa maliliit. Pero okay, itong ganito, ang laking biwas ko eh. Okay lang po yan. Malalaki mahuhuli dyan. Ayan, sa akin. Kaya nahuli na may sako. Ayun naman tinry mo. May kumagat din dito. Kaya masyadong mahangin. Ba't ang liit niyan? Ultralight. Astig yan ah. Pero napufold din yan. Hindi po. Ganyan nakahaba. Hindi po. Napuputol. Galing ah. Ganda ng setup ni Kuya oh. Wala, binili ko lang to, tinatry ko eh. Opo, kaya maganda na rin kung ano yan. Startup. Pero okay na tong ganito. Hindi, Opo. kung gusto mong, dito kaya may mahuli yung ganito. Meron po yan, kaya lang mahangin kasi mahirap mag-cast. Tsambahan lang. Oo nga, bumabalik nga ipaghagis ko. Lalo na pag ganito yan, pag ginagisan nyo dito, babalik sa inyo. Kaya nga, Kaya puro hagis nyo, puro pag ganun lang. papunta dito. Kasi hintayin nyo lumubog yan kuya at malalim. Hintay kayo 5 seconds. Nangyari, tumama sa tubig sa ibabaw. Hintay kayo 5 seconds. Baka ko hilahin. Laki ng huli mo ah. Gaya ang alisin eh, kung dito. Ay, meron na ako dito, kutsilyo. Sabi ako, makikikuha nga po ako. Makikikuha nga kuya. Ako na po. Ito. Okay mo lang to. Yan. Yan. Patry nga ako kuya ng isa. Okay lang ba? Oh, ito sa inyo na to. Hindi, isa lang. Alisin nyo na po itong isda sa amin. Ganun ba?
Natatanggal pala yun. Kaso hindi siya lalayo pag hinagis ko. Hindi siya lalayo. Natatanggal pala to eh. Oo nga no. Try nyo lang sa gilid. Ganito po. Ang liit ng pain. Pwede na yun dito. Pang maliliit lang talaga to. Malilit na po talaga. Ah, Dito po sa medyo malala. ganito, pwede na to ilaglag dito. Ay, oh. Okay lang. Oo nga no. Bus na. O, di ba? Oo, yeah. Okay. Nakikita nyo. Sige. Yan, tatanggalin nyo lang po yung ulo. Ba't yung sa iyo, tatlo yung hook? Treble hook po tawag yan. Treble hook. Ayan. Okay. Nalaglag lang dito. Oo nga no. Yun. Meron. Oh, wala na. Nakahanap ulit. Sige, yaan mo na. Try ko muna malalaki. So pag maliit pa lang pain guys, kahit ilaglag mo lang dito, mayroon maliliit na isda dito. Try muna natin ton sa atin. Pero pag gusto mong makahuli ng mga maliliit o kaya maliit yung biwas mo, pwede na dito ilaglag mo lang. Try ko nga to. Malay mo. Ayun oh, may lumalapit na itim na isda oh. Yun oh. Daming butas-butas dito. Uy, kumikidlat pa. Uy, bakit dyan ka? Sasabit ka niyan. Uy, sumasabit talaga. Ayan kasi guys, dapat hawakan mo to, tapos saka mo itulak to para mag-unlock, para matanggal to. Kasi ito panghila. Ayan oh. Oh, panghila. Pero nakalakas eh. Kaya hawak dapat to. Kaya minsan medyo naaalangan ako maghagis. Oh, wala na, sumabit. Yun. Lakas ang alon guys, oh. Kita nyo ba yan? Kailangan palang palubugin ko ng konti. Kasi nga maalon yung mga isda na sa ilalim. Yun, may humahabol dito sa ilalim eh. Ay, bakit dun? Diyan. Ay, sumabit na. Wala na, sumabit na. Yun na, wala na guys, sumabit. Ako, sumabit guys. Ako po. Huli. Sumabit. Dito lang oh. Ang lakas ng alon eh. Baka madala tayo pa ilalim. Wala na. Guys, anong ginagawa nyo pag ganito sumabit yung biwas? Sa bato o coral? Sisisirin? Wala na, end na. Wala, kailangan ko na itong putulin guys. Kailangan na niya magpaalam. Kaya nagdala ko ng kutsilyo para dito. Bye-bye. Okay. Lakad-lakad lang muna tayo dito sa tabing dagat. Wala tayong huli. Dahil naiwan yung biwas natin. Sumabit. At ayoko namang hulihin yung maliliit na isda kasi hindi naman natin makakain yun. Gusto ko yung medyo malaki-laki. Next time ulit, hanap tayo ng spot. Dito pala medyo maalon kaya hindi siya magandang spot para sa mga beginner. Siguro sa mga professional, alam nila kung paano sila makakahuli sa ganito kalakas na alon. Kahit nga yung mga lokal dito, kahit sabi ni Kuya, wala silang mahuli ngayon kasi nga malakas ang alon. Hindi sila makapalaot. Yung mga bangka nila, ayun, nasa gilid lang. Next time, hanap tayo ng magandang spot. Yung pwede pang beginner. Siguro, Real Quezon, doon tayo pumunta. Lakad-lakad lang muna tayo dito sa tabing dagat. Enjoyin to. Ang almusal natin ngayon ay saging at itlog.
Yun lang, hindi na tayo magra-rice ngayon. Ah, may rice pa pala ako dun. Siguro mamaya na yun bago tayo umalis. Naku, sunog. Alright guys, time check. 9:41 ng umaga. At mag-aalmusal pa lang tayo. So ito niluto natin. Yung saging tapos yung itlog. And then may natira tayong kanin kagabi. Yan, marami pa oh. Yan. Tapos bumili lang ako ng noodles para may sabaw tayo. Wala na pala tayong isda. Dapat pala dinamihan ko yung isda kahapon. Para hanggang ngayong umaga, meron tayong makain. At wala rin tayong mahuhuli kasi daw malakas talaga yung alon. Tsaka malakas yung hangin. Okay na to. Kain tayo guys. Sarap ng saging. Tapos sabaw. So okay na tayo guys. Malinis na. At nakaligpit na yung ating mga gamit. Ayan. Ito, meron tayo ditong dry bag. Tapos, ayan, may dumating na dito. May dumating na dito magmo-moto camping din. Tapos ito yung dagat guys. Pakita ko lang ulit sa inyo. Pero kalmado na ngayon, no? Compare kanina. Paalam Cariños Campsite. Sana si ate? Paalam muna tayo kay ate. Nagbayad na po kay nanay kanina kay ate. Wala na pong iwan, wala na pong tara. Wala lang kulang. Sige po. Sige po. Thank you po ulit. Let's go. Paalam Cariños Campsite. Medyo may sama pala ng panahon kaya pala nag-uulan at saka malakas ang hangin. Tapos may papasok na bagyo. Nagkataon tayo na medyo nag-uulan at saka malakas ang hangin, habagat. Silipin nga muna natin dito sa bandang dulo guys. Kahit medyo parang madilim na. Bandang unahan lang. Hindi ko pa nararating tong dulo na to kahit ilang beses na akong bumalik dito. O nga pala guys, hindi pala pwede sa akin yung 3 araw na moto camping tapos magkaiba ng location. I mean dalawang location kasi yung charger ng ating drone at saka mga gadget like tong camera, hindi sapat yung aking 27,000 na power bank. Tapos mayroon pa akong isang 20,000. Kulang na kulang. Kung ang dala sana natin Blue Yeti, kaya lang sobrang bibigat na ng dala natin. Mas okay pa lang isang moto camping, tapos uwi, tapos hanap ulit ng location. Hindi pala pwede yung magkakasunod. Maliban na lang na gano'n, yung transient yung kunin nyo. Kaya lang, yun nga, hindi naman moto camping matatawag yun. Or yung campsite na may mga charging station. So planuhin natin na maayos sa susunod. Tapos hanap tayo nung talagang makakapag-fishing tayo guys. Hindi tayo makapag-fishing dito. Bumabalik sa akin yung pamingwit ko. Bumabalik sa akin yung biwas. Ang lakas kasi ng hangin. Ang dami pa pala dito guys oh. Puno na, daming puno ng nyog. Maganda sana kung natatapos na yung daan mula dito papunta ng General Lacar. Ang gandang daan yan, coastal. Kaya lang, parang walang balak tapusin eh. Guys, ang dami pa pala ditong beach resort oh. Akala ko hanggang dun lang yun. Meron pa pala dito, ang dami. Tsaka talaga may pangalan. Yung malalaki ba? Wow. Ganda oh. Open field. Wow. Ganda dito oh. Ito na yung tulay.
Kung gusto nyo ng ilog, pwede pala kayo dito. Ayan, may mga cottage dito. Malabo itong part na to, pero doon sa kabila, malinaw. Pili ko dito nag-camping sila Gino. Meron pa doon, oh. Malinaw yung tubig at saka dito sa kabila. Itong gitna, madumi. Kasi may naghahakot ng buhangin doon sa dulo. Ganda dito, ah. Ngayon lang ako nakarating dito. Ito pa guys, oh. Ba't parang may boundary na to? Tanong nga natin kay tatay. Tay, pwede po magtanong. Saan po ito papunta? Pa? Umiray? May daan na po dyan? Diretso lang po ito, Umiray. Pero yung pagtatawid ka man sa Umiray sa kabla, doon, tulay mayroon. Pero hindi diretsong naka, na nakakadaan lang yung mga... Umiray na po itong part na to. Doon pa po sa unahan ng boundary. May tulay pa po doon. May tulay mahaba. Bago tawid ng isang Umiray. Malayo pa po. 15 minutes po. 15 minutes? Sige po. Sige po. Salamat po. So ito yung tatagos papunta ng General Nakar. Pero syempre mga off-road lang yung pwedeng tumagos dyan. Silipin lang natin yung tulay. Yung dulong bahaging tulay. Hindi ko pa nararating to, eh. Costa Alora. Ang lalaki pa pala ng mga beach resort dito. Tamaw Cottage, Pilmar. Pili na lang kayo guys. Hanggang dito pala, meron pa, ang dami. Malakas yung alon. Ang haba. Oy. Umiray na pala to guys. May nadaanan ako doon. Alia Umiray Campsite Beach Resort. Hanggang doon lang tayo sa tulay. Ito may gas station din dito. Pag naubusan kayo ng gas. Maraming bilihin dito. Papuntang Cabanatuan. So dito pala nagmumula yung mga bus. Ayan, oh, Cabanatuan Terminal, Dingalan Trans. So ibig sabihin yung bus hanggang dito sa Umiray. Tapos nakakabot siya ng... wait lang. Ito. Wait lang guys. May paakyat dito. Saan kaya papunta to? Kuya, saan po papunta to? Saan po papunta? Puting bato. Singawan. Dead end po yan. Dead end po. Malayo pa po ito? Malayo pa po yan. Singawan po. Pinakadulo niya. Singawan. Ano pong meron dun? Ilog lang din po. Kaya lang baha. Malabo yung tubig. Sige po. Salamat po. Punta daw to ng Singawan. Ilog din. Ito na. Oo nga, no. Ang haba nga. Ito na yung tulay. Ang haba. Ang pangalan ng tulay na ito ay... So ito daw po ang Umiray Bridge. Itinayo ito noong 2013. Yan. Sa pakipagtulungan ng Japan at saka ng Pilipinas. Ang haba ng tulay na to. First time ko makarating dito. Wow, ang laki pala ng ilog na to. Kaya lang baha kasi daw nag-uulan. Malinaw daw to pag hindi naulan. At saka yung mga boat nila, nandun sa baba, nakapark. Grabe, ang ganda pala dito. First time ko dito guys, ganda. Ang haba ng tulay. Barangay Umiray, General Nakar. So yung Umiray is part na po ng General Nakar.
Ayan, picture lang tayo. Gilid tayo. Doon sa hindi makakaabala. Guys, nagpalipad ako ng drone dito. Grabe, ang ganda pala dito sa may kaliwa natin. Merong malahapad na lupa, tapos ang daming puno ng nyug. Sobrang patag niya, ang ganda. Tapos yung ilog. Siguro lalo-lalo na pag ang linis ng ilog. Ang sarap mag-camping doon, ang sarap tumambay doon. Pinalipad ko yung drone ko doon, tapos saka times 3 lang. Ang ganda. Kasi pag nilapitan ko pa, nawawala yung signal ng drone ko kasi may bundok dito, may interference. Tapos yung kalsada dito, yung paakyat sa bundok. Medyo malapit siya doon. Hindi ko lang sure kung papunta saan talaga tong kalsada na to. Silipin na lang siguro natin, no? Huwag na tayo pumunta ng Pacific View Deck. Siguro lapitan muna natin yon, tapos palipad tayo ng drone doon para mas malapit. Ang ganda eh. Naka times 3 lang kasi yung drone ko. Hindi ko sure kung maganda sa TV. Sa screen ko kasi maliit lang. Ang ganda na. Pero pag sa TV hindi ko sure. Doon sa part na yun. Matarik ah. May mga lupa at saka bato sa gitna. Dahil dito nalalaglag yung lupa. Landslide. Oh, malumot. Malumot na oh. Bibihira ang nadaan dito. Nako, sa gitna ng kalsada nadaan. Tapos malumot. Bawal magpreno. Akin ng bato. Nangagkalaglag mula dyan. Oh, ayun oh, natipak na oh. Wala, hinto tayo. Natipak siya dun. Tapos yung ilalim parang may space siya, parang kuweba ba. Ito pa. Oh, parang butas yung ilalim guys oh. Tsaka marmol oh. Ayun oh. Huwag kang babagsak ha. Ito. Ah, hindi. Marmol ba? Ah, hindi siya marmol. Ayun pa oh. Parang marmol. Guys, marmol ba to? Medyo hawig siya ng marmol eh. Pero parang siya, limestone. Pero ang galing oh. Para siyang may crack, tapos para siyang may butas dyan. Tara na, baka malaglag. Ito pa oh. Oh. Parang marmol oh. Ayun pa oh, yung malaking tipak dun. Namiss ko yung ganito ah. Nag-explore. May dun oh, may malalim. May ang lalim guys oh, ayun oh. Baka kinukunan ng tubig yan. Ito guys oh. May parang balon dito oh. Tapos sa ilalim ng lupa nang gagaling. Piling ko nga butas tong ilalim na to eh. Parang may bukal siya. Kasi kung titingnan natin yung lupa doon na kung saan may gumuho, butas-butas eh, walang laman yung loob. Walang laman yung ilalim. May mga space. Yung mga ganun parang sa underground river, mga ganun. Umaangat doon yung tubig oh. Sa ilalim nga ng lupa galing. Kasi wala namang dumadaloy dito. Piling ko nga butas tong ilalim na to. May underground dyan. Underground river, parang ganun. Kaya pala yung uri ng lupa at saka bato dito. Parang sa underground river. Parang mga coral nga eh. Ayun, mula dito nakikita ko na.
Wait lang, malumot. Bawal magpreno. Ayun, yun. Guys, nandun sa kabila. Sa kabila. Ito to. Makikita dito. Ayun! Yun may umuusok dun Ang ganda. Sobrang patag niya. Tapos may mga puno ng nyog. Alright guys, nandito na tayo. At kung hanggang sa mga oras na to nanonood ka pa rin at tinapos mo ating video, maraming salamat po. Maraming salamat sa suporta. At napakaganda ng view dito sa Dingalan. Welcome to Dingalan. Ayan, kung gusto nyo po mapanood yung video ng Dingalan mula dito hanggang doon sa dulo, may video po tayo nun. Ito po. Pwede nyo panoorin. Ang gamit natin doon si corn beef, yung ating CB650. At ngayon, ito yung ating gamit, yung ating ADB 160. Ito yung motor natin. Grabe, sobrang dungis na niya. Punong-puno ng putek. At yung ating gamit, ayan. So, dito natin tatapusin yung ating video. Maraming salamat po. Sana po nag-enjoy kayo. At hindi kayo magsawang suportahan at panoorin yung mga video natin. Maraming salamat po. Welcome po sa Dingalan, Aurora. Bisitahin nyo na to guys. Doon tayo galing. Yun. Ang layo. Hindi nyo kita. Tapos dito sa lugar na to, ang lakas ng hangin. Kaya medyo limited lang yung lipad natin. So ngayon po, dito ko na po tatapusin yung ating video. Again, maraming salamat po. Pauwi na po ako ng Taguig. Siguro 5 to 6 hours yung biyahe natin mula dito. Right, maraming salamat. This is Kuya J. Kita-kits on my next vlog. Salamat po ulit. Sana nag-enjoy kayo. Bye-bye. Let's go!